Pagkangklaro, isang malaking kahihiyan ang inabot ni Atty. Claire Castro matapos mabigo ang kanyang isinusulong na impeachment move laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa harap na makakuha ng suporta, binatikos at kunestyon ng taong bayan ang motibo at batayan ng kanyang aksyon. Ang resulta, hindi lamang nabigo ang hakbangi, kundi mas lalong pinatibay ang suporta ng publiko kay VP Sara. Ayon sa mga political observer, kulang sa matibay na ebidensya at legal na pundasyon ang hininayhaing reklamo ni Castro, dahilan para ito'y agad mabasura at hindi ubusad sa Kongreso. Hindi rin umano malinaw kung sino ang tunay na nasa likod ng hakbang, ngunit malinaw na ang layunin ay siraan ang vice-presidente. Umali rin ng matinding kritisismo si Castro mula sa mga netizens at ilang sektor na nagsabing ginagamit lamang ang isyu para sa pansariling interes at political agenda. Sa kabila ng pagkabigong ito, nananatiling tahimik si VP Sara Duterte at patuloy ang kanyang mga opisyal na tungkulin. Andala, mas lalong lumakas ang panawagan ng mamamayan na itigil ang pamumulitika at unahin ang kapakanan ng bayan. Abangan ang susunod na mga ulat para sa karagdagang detalye sa patuloy na sigalot sa mundo ng politika. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Si Risa talaga, gusto niya talaga ako maging senador, ano? Pinasisikat niya ako. Ay, by the way, congratulations. Ang balita ko ay hindi daw nagtagumpay ang pagpapaalis kay Eden Santos sa Malacanang press corps dahil nanindigan. Nanindigan. Tinawag mo ba? Ang Malacanang press corps na wag tanggalin at buti naman tinatablan din pala ng hiya paminsan-minsan ang Malacanang. Maigi yun, at least hindi lost cause. Opo. Hindi, ano lang po yun, bagay balat sibuyas. Diba? Dapat ang media hindi masyadong masakitin ng loob, ano? Diba ganon? Sino balat sibuyas? Media pa naging balat sibuyas? Hindi po, yung PCO natin. Hindi naman media yun eh. Medyas yun eh. Ewan ko lang kung gamit na medyas o sariwang medyas. Opo. And then sabihin, just listen sa mga komentaryo. Huwag nilang isipin na binubuli sila. Kung mali man yung sinabi ng ibang tao, take it and then magpaliwanag sila. Oo, kaya malayong-malayo ako, natatawa ako sinasabi nung mga... Eto, hindi, naalala ko lang. By the way, sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station. Ang may gusto sa impeachment complaint ay 32% ng mga Pilipino. Yan. Ngunit ang ayaw, syempre, yung sabi nila ayaw ay 42%. Mas marami ang ayaw sa hindi. Yung iba, undecided. Kasi hindi nila maintindihan si Claire Castro. Kaya undecided sila. Huwag kasi kayong makinig na sa Malacanang briefing. Alam nyo, ang suspecha ko, hindi naman sa malisyoso tayo. Suspecha ko ang nagpopondo dyan kay Atty. Castro. Huwag naman siyang magagalit at sinasabi ko ganito o ganun siya, no? Palagi conspiracy yan Doon sa Tylenol, sa Aspilet. Kasi sasakit ang ulo mo Siyempre, pag sumakit na ang ulo mo, bibili ka ng gamot, yung mga mefenamic acid, di ba? Biogesic. Palagay ko, sila may pakana kung bakit by briefing ang Malacanang. Para sumakit ng ulo ng mga tao, bumili ng gamot. Lumakas ang sales nila. So, lamang po ng 10% ang ayaw sa impeachment kesa sa may gusto. Pero sabi naman nila, wala daw silang pakialam. Hindi naman ako nagugulat. Kailan naman ba naman kayo nagkaroon ng pakialam sa gusto ng taong bayan? Ang Pangulo nga natin, di ba, yung latest survey, 8 out of 10 walang tiwala sa kanya. At actually, yun ang problema Hindi ko alam kung bakit
Paano ba namang hindi mawawala ng tiwala sa Pangulo? Sasabihin niya, ako walang kinalaman sa impeachment, pero yung kanyang spokesman, comment tungkol sa impeachment. Pinagtatanggol pa. Binabatikos pa yung mga nagkikriticize sa impeachment. Pati si Senator Zubiri, pinapatulan. Bago sasabihin niya, wala siyang pakialam. Bakit nakikialam yung spokesman mo? Ibig sabihin, solo ni Attorney Claire yung sinasabi niya. Ay, hindi pwede galing yun. Sa kanya yun. When you're a spokesman, you speak for your principal. Hindi mo lalagyan ng opinion. Kaya hindi ka dapat nagba-vlog, etc. Kung ano-ano. Opo. Ako, hindi bale kasi kinlaro ko, I speak for PDP pagdating lamang sa impeachment. Lang. Pagdating sa ibang bagay, opinion ko yun. Wala nang personal. Pero si Atty. Castro, walang qualification yung pagka-spokesman niya. Di ba? Pag spokesman ka ng presidente, lahat ng sinasabi mo, yun ang dapat opinion ng presidente. Galing sa presidente. Oo, natatandaan mo noon, noong spokesman si Harry Roque. May sinabi siya tungkol sa personal na kaso niya na akong kalaban niya. Gusto daw ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, dapat daw ay makulong agad si Governor Reyes. May isang kasong ganon, Governor Reyes ng Palawan. Sabi ko, Harry, siguraduhin mo muna na yan talagang sinabi ni Duterte. Baka sinasabi mo lang yan kasi ikaw ang kalaban. Ikaw ang abogado nung kalaban ni Governor Reyes. Klaruhin mo yan, ha? Kung hindi, graft yan. Ginagamit mo yung posisyon nangyari, mo. Sir? Ay, wala. Sabi niya, ganito ganon. Ewan ko. Umangat yata yung pinuka ni Harry. Anyway, ganun pa man, bagamat may mga hidwaan kami niyan nung nakaraan ni Harry Roque, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa sa kanyang pagpe-persecute. Hindi tama yung ginagawa sa kanya. And I stand with him dyan sa pakikipaglaban niya, sa persecution niya. Yan. Nakakatakot na nga mag-comment ngayon eh. Sabi ng mga netizen. Bakit matatakot ka? Kasi daw meron daw katapat na demanda. Hindi pwede yun. Alam nyo, ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan nyo rin yung demanda. Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Rizon Tiveros, idemanda mo ko. Bakit ko siya hinamon? Unang-una, totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo namang may video, di ba ka? At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Hayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Riza Ontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging Pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun eh. Wala. Na kahit sino for libel. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi na mga Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Ayun. Bago, number 2, kengkoy pa tong si Riza. Eto ha, para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinuligsa. Siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Riza Ontiveros, and I quote, "Yang video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan." Unquote. Okay, Riza. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Number 2, ikaw ang kinikriticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Insecure match? Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tongol, bakit mo you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tongol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo hindi papayag ang Senado dyan. Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi ikaw na hindi sila payag eh. Riza Ontiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Riza Ontiveros. You cannot take criticism
Bengatibo ka. Totoo naman may video. Totoo namang may kidnapping case ka dati o magtitestigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmally. Uulitin ko rito. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente kung ganyan ka? At importante po na tinatalakay yang karakter mo because you are a public figure. Importante dahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom of the press. Doon nagkamali yung advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Wala sa Senado. Wala. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala kang parliamentary immunity niyan! Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang nakamana ka kay Attorney Espicio. Mundo ko yan, baby! 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pakontempt dyan, baby! Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Yan. Dahil maaga siyang dumating. Siya ay pumasok sa patibong! Grabe, Evil laughter. Ayan. Parang pelikula no? Ayun, ganda. Nakita kita, Attorney, dito. Pasensya na. Well, anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa talaga, Gusto niya talaga ako maging senador, Pinasisikat niya ako. Mahirap yan. Sakit ng tiyan ko. Attorney, mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado kung magkomentaryo pagka naka-Dennis Antinor Pink ako. Di ba? Yun ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. The Dennis Antinor Pink. Ay, nako. Anyway, speaking of which, speaking of which, eto sa patuloy nilang paninira kay Sara at sa patuloy nilang pagpapaangat sa sarili nila, alam mo ba ang naging resulta, Ma'am Jubes? Ano po yun? Wala. Ito, kasi ito yung latest. Lalong disgrasya. Ang latest survey from Tangiers. Yan, sample size 2,000. Opo. Yan, margin of error 2%, plus minus. 2028 Presidential Preferential Survey, June 20 to 2022. Nakon, haba nun Grabe Ang number 9 na gusto ng Pilipino na maging Pangulo ay si, drum roll please, Amy Marcos, 1%. 1%. Masyadong mababa si Senator Marcos. Uulitin ko sa mga hindi nakakuha, masyadong mababa yung rate. Si ate, si Manang. pero loves ko yan, Mabait naman yan. Number 8. Okay. 1% and 1%. Opo. Robin Padilla. Wow. Pumasok sa 8 Number 8. Okay. Number 7. Na may 3%. 3% nomás. Si Senyor. Si Cheese Escudero. Wow. Meron namang 3%. Ang ating kaibigan, si Risa Ontiveros. Oh, yeah. Eto. Ang number 5. Si Ispekir.
Martin Romualdez. Romualdez. Yan. Okay. Number 4, sa 9%, Rafi Tulfo. Wow. Ayos sila. O number 3, sa 13%, Bongo. Ayos. Yan. Number 2, sa 19%. At mayor ng Naga, kagagaling ko lang doon, Baha. Ala, sayang. Lenny Robredo. Number 19%. Opo. Lenny Robredo. O yan. Huwag na natin lagyan ng echo yun. Di magandang. Parang ano lang, isusu. Isususu. At Okay. number 1 na may 35%. Kaya laging gustong gibain. Walang iba kundi si Sara Duterte. Hindi malaman kung saan dapat tanggalan ng Pero, attorney. ng echo yung Robredo. Kaya Duterte. Ayun. Mahirap. Alam mo ba na mas malaki pa itong isang kandidato kaysa kay Rafi, kay Speaker, kay Risa, kay Cheese, kay Robin at kay Marcos. Eto, pag kumandidato to, maganda-gandang chance nito. Oh. Sino po? Si Undecided, oh. Sino kaya to? 10% eh. Undecided. Si Undecided. Okay, marami yan, sir. Amerikano kaya to? Siguro. I May think so. lahi to kasi yung apelyido niya eh. Undecided. Undecided. Okay. So, ibig sabihin po ay sa kabila ng paggigiba nila, Lalo ay umaangat. hindi natitinag. Ayun. Kasi alam nyo, kitang-kita po kayo, you are doing everything wrong. Pero okay po. Okay lang yan, ha? Kasi, sabi nga nila, every cloud has a silver lining. O, di ba? Yan ang sabi ni Pangulong Marcos, di ba? Okay. Kasi di ba sabi niya, bagay na bagay dito sa atin ang solar. O. Kasi, kahit umulan, may araw pa rin. Ganun pa siya. Talaga, sir. Ikaw talaga. Kasi Artista ka natin niya talaga. yung nasa YouTube, hanapin mo. Hindi, artista ka talaga. Kuwang-kuha mo eh. Ikaw talaga. Kaya Sige. kahapon, di ba bumabagyo? Opo. Tinitingnan ko eh. Pero walang araw eh. Oh. Yung Yung kasi, kaya ikaw naman. Hindi, sabi niya eh. Bakit ka hindi maniniwala Sa sa bahay Pangulo? namin, bagyo. Hindi, baka naman natatago lang sa mga ulap na maitim. Oh. Ganun. Pero tama naman, may araw pa rin. Hindi naman nawawala yung araw eh. Nasa May solar liwanag. system yun eh. Nasa solar system yung araw eh. Opo. Oh, laging may Opo. araw. Oh, di ba? Mahirap talaga. Oo. Talagang matalino ka. Sa susunod, sasabihin na ni Pangulo, Si Risa kahit talaga. gabi, may araw talaw ako maging senador. Ano? Pinasisikat Ay, hindi niya na- ako. Ang sasabihin naman natin sa administrasyon na to. By the way, congratulations. Kayong lahat, ang May balita araw ko din kayo. ay hindi daw nagtagumpay ang pagpapaalis kay Eden Santos sa Malacanang Ayan. press corps. Dahil nanindigan. Nanindigan. Tinawag mo ba? Ang Tinawag mo? Malacanang press corps na wag tanggalin. At Oo buti naman, naman. tinatablan din pala ng hiya paminsan-minsan ang Malacanang. Maigi yun, at least hindi lost cause. Opo. Hindi, ano lang po yun. Ako bagay, balat sibuyas. Di ba? Dapat ang media hindi masyadong masakitin ng loob, ano? Di ba ganon? Sino balat sibuyas? Media pa naging balat Hindi sibuyas? po yung ano, PCO natin. Hindi Oo. naman media yun eh. Medyas yun eh. Ewan ko lang kung gamit na Ala. medyas o sariwang medyas. Opo. Oh. And then sabihin, just listen sa mga komentaryo. Huwag nilang isipin na binubuli sila. Kung mali man yung sinabi ng ibang tao, take it and then magpaliwanag sila. Oo, kaya malayong-malayo ako, natatawa ako, sinasabi nung mga... Eto, hindi, naalala ko lang. By the way, sa isang survey Yeah. na isinagawa, ng Social Weather Station. Ang may gusto sa impeachment complaint ay 32% ng mga Pilipino. Oh. Yan. Ngunit ang ayaw
Eh, syempre, yung... Sabi nila, ayaw. Ay, 42%. Oh, okay. Mas marami ang ayaw sa hindi. Opo. Yung iba, undecided. Undecided. Kasi hindi nila maintindihan si Claire Castro. Kaya undecided sila. Huwag kasi kayong makinig na sa Malacanang briefing. Alam nyo, ang suspecha ko, eto hindi naman sa malisyoso tayo. Suspecha ko ang nagpopondo dyan kay Atty. Castro. Huwag naman siyang magagalit at sinasabi ko ganito o ganun siya, no? Palagi conspiracy yan Dun sa Tylenol, sa Aspilet. Oo, kasi sasakit ang ulo mo Siyempre, pag sumakit na ang ulo mo, bibili ka ng gamot, yung mga mefenamic acid, di ba? Biogesic. Palagay ko, sila may pakana kung bakit by briefing ang Malacanang. Para sumakit ng ulo ng mga tao, bumili ng gamot. Lumakas ang sales nila. Oo. So, lamang po ng 10% ang ayaw sa impeachment kesa sa may gusto. Pero sabi naman nila, wala daw silang pakialam. Hindi naman ako nagugulat. Kailan naman ba naman kayo nagkaroon ng pakialam sa gusto ng taong bayan? Ang Pangulo nga natin, di ba, yung latest survey, 8 out of 10 walang tiwala sa kanya. At actually, yun ang problema Hindi ko alam kung bakit paano ba namang hindi mawawala ng tiwala sa Pangulo? Sasabihin niya, ako walang kinalaman sa impeachment, pero yung kanyang spokesman, comment tungkol sa impeachment. Pinagtatanggol pa. Binabatikos pa yung mga nagkikriticize sa impeachment. Pati si Senator Zubiri, pinapatulan. Bago sasabihin niya, wala siyang pakialam. Bakit nakikialam yung spokesman mo? Ibig sabihin, solo ni Atty. Claire yung sinasabi niya. Hindi pwede galing yun. Sa kanya yun. When you're a spokesman, you speak for your principal. Hindi mo lalagyan ng opinion. Kaya hindi ka dapat nagba-vlog, etc. Kung ano-ano. Opo. Ako, hindi bale kasi kinlaro ko, I speak for PDP pagdating lamang sa impeachment. Lang. Pagdating sa ibang bagay, opinion ko yun. Wala lang personal. Pero si Atty. Castro, walang qualification yung pagka-spokesman niya. Di ba? Pag spokesman ka ng presidente, lahat ng sinasabi mo, yun ang dapat opinyon ng presidente. Galing sa presidente. Oo, natatandaan mo noon spokesman si Harry Roque. May sinabi siya tungkol sa personal na kaso niya na akong kalaban niya. Gusto daw ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, dapat daw ay makulong agad si Governor Reyes. May isang kasong ganon, Governor Reyes ng Palawan. Sabi ko, Harry, siguraduhin mo muna na yan talagang sinabi ni Duterte. Baka sinasabi mo lang yan kasi ikaw ang kalaban. Ikaw ang abogado nung kalaban ni Governor Reyes. Klaruhin mo yan, Kung hindi, graft yan. Ginagamit mo yung posisyon mo. So, ano nangyari, sir? Wala. Sabi niya, ganito ganon. Ewan ko. Umangat yata yung pinuka ni Harry, nung... Anyway, ganun pa man, bagamat may mga hidwaan kami niyan nung nakaraan ni Harry Roque, hindi ko pa rin gusto yung ginagawa sa kanyang pagpe-persecute. Hindi tama yung ginagawa sa kanya. And I stand with him dyan sa pakikipaglaban niya, sa persecution niya. Yan. Nakakatakot na nga mag-comment ngayon Sabi ng mga netizen. Bakit matatakot ka? Kasi daw meron daw katapat na demanda. Hindi pwede yun. Alam nyo, ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan nyo rin yung demanda. Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Rizon Tiberos, idemanda mo ko. Bakit ko siya hinamon? Unang-una, totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo namang may video, di ba ka? At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Aayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Riza Ontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging Pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun Wala. Na kahit sino for libel. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi lang mga Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Ayun. Bago, number 2, kengkoy pa tong si Riza. Eto para sabihin ko sa iyo kung gaano ka kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinuligsa
siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Risa Ontiveros, and I quote, "Yang video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan." Unquote. Okay, Risa. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Number 2, ikaw ang kinikriticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Insecure match? Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tongol, bakit mo you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tongol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mong hindi papayag ang Senado dyan. Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi ikaw na hindi sila payag Risa Ontiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao, ginagawa mo? Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. You cannot take criticism. Bengatibo ka. Totoo naman may video. Totoo namang may kidnapping case ka dati. Magtitistigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmally. Uulitin ko rito. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente kung ganyan ka? At importante po na tinatalakay yang karakter mo because you are a public figure. Importante dahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom of the press. Doon nagkamali yung advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Wala sa Senado. Wala. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala kang parliamentary immunity riyan! Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang nakamana ka kay Attorney Espicio. Mundo ko yan, baby! 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pa-contempt dyan, baby! Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Yan. Dahil maaga siya dumating. Siya ay pumasok sa patibong! Grabe, Evil laughter. Ayan. Parang pelikula no? Ayun, ganda. Nakita kita, Attorney, dito. Pasensya na. Well, anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa talaga, Gusto niya talaga ako maging senador, pinasisikat niya ako. Mahirap yan. Sakit ng tiyan ko. Attorney, mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado kung magkomentaryo pagka naka-Dennis Antinor Pink ako. Di ba? Yun ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. The Dennis Antinor Pink. Ay, nako. Anyway, speaking of which, speaking of which, eto Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!